Pero sa tingin ko, no, sa tingin ko, naiipit na dito si Torre. Naiipit na si Torre dito sa sitwasyon na ito. Kasi nga, may mga limitado lang ang pwede niyang sabihin. Kaya nga, lagi nilang sinasabi yung executive privilege, di ba? At lagi silang sinasalo. Kung makikita nyo, pagka naiipit na si Torre at si Marbil, biglang papasok itong si S.O.J. Rimulya at sinasalo sila. Kumbaga, nagkakaroon na talaga sila ng bago sila pumunta dyan, nagkaroon na sila ng pag-uusap na pagka nagipit, sasaluhin talaga nitong si S.O.J. Rimulya. Ako, bilib ako, matalino si S.O.J. Rimulya kanina. Although, hindi ako naniniwala doon sa sinabi niya na binubuli daw sila sa Senado. Kayo yung mga traidor. Kayo yung mga traidor. Binubuli sila. Oo. Okay. Kayo yung mga traidor sa Pilipinas. Kayo yung nag-traidor sa ating dating magaling na Pangulo. Tapos kayo ang binubuli. Parang baliktad huwata. Pero basta sa akin, hanggat hindi sinasali ang mastermind dyan sa usapan na yan, walang kwenta ang hearing na yan. Wala tayong mapapala dyan. Hanggat yung may kagustuhan na magpadala kay Pangulong Duterte dyan sa Hague, hindi lumalantad at hindi pinapangalanan, walang kwenta ang hearing na yan, partner.